Wala ka bang mapagkukunan na substrate sa pagtatanim ng kabuting saging? Gaya ng dayami, dahon ng saging at saka water hyacinth? So panoorin ang video na ito para meron kang ideya. So tara! Good morning mga kabulba! Welcome back ulit po sa aking YouTube channel. So ngayon, mangunguha po ako ng bunot or coconut husk dahil gagawin ko pong substrate sa pagtatanim ng kabuting saging. So ayan po, yan. So tara, samahan niyo po ako sa pagkuha ng bunot or coconut husk. So, ito na yung ano natin, substrate sa paggawa ng kabuting saging. So, first time kong gamitin to, itong bunot or coconut husk. Yan, ang kinukuha ko lang yung dry. Dry, yung ano, kulay brown. Yan, yung dry na yung ano, yung labas niya. Yung ganyan, hindi dahil no, hindi pa masyadong ano, dry yung ano niya, yung coconut husk niya. Yun, yung kulay brown lang yung kukunin ko. Yan, so andun pa, yan, andun pa. So marami pong ano, bunot na kukunin ko. So ngayon mga kabulba ay magtanim po ako ng kabuting saging. So gamit yung coconut husk, yan. So sabayan ko pala ng cardboard ito. Yan, sabay ko to sa ano, sabay ko tong dalawa na substrate sa kabuting saging. So lublob lang natin saglit sa tubig. So diyan ko pala itanim. So may binhi na tayo, yan. So, isang binhi lang, gagamitin natin 500 grams battery cacao at saka abono na triple 14. So, yan, mag-start na po ako mga kabulba. So, sausaw lang natin saglit yung coconut husk. So, unahin natin yung coconut husk sa paglagay. Katapos yung ano na, yung cardboard. So, yan. So, tapos ito lagyan natin ng cardboard. Kasi natin din yung cardboard. Meron pa rin ba sasit? So, nilagyan natin sa may sasit. So, lagyan ko na ng binhi mga kabulba. So, bigyan mo. Kunti lang yung paglagay ko. Yan. Tapos ang binhi, magikat ko naman. Lagyan din ang abono. Ayan. So, coconut husk na naman yung ilalagay natin. So, second layer na naman tayo mga kabulba.
So, karton naman. So ayan mga kabulba, natapos na din tayo sa pagtanim sa ating experiment yan. So yung gamit ko na substrate ay coconut husk at saka carton. So every layer sinabay ko yung dalawa. So ayan yung gamit ko na substrate. Yan, kulang na lang yung takip natin na plastic. So sana mag-success tayo dito mga kabulba. Kahit may 5 piraso lang na may tutubo. Yan. So takpan ko na mga kabulba. So good morning mga kabulba. So ito na yung update ko sa aking tanim na kabuting saging. Nagamit yung coconut husk at saka carton. Yan. So meron pa nag-date dito. Alis kayo dyan. Kagi. Yun. So 7 days. Meron na siyang meron ng pinheads malalaki na. Yan. So nagkaanay siya dahil yung nilagay ko na kuwaya na stick. So nilagay ko dito dumaan yung anay, umakyat, pumunta sa substrate, kaya nagkaanay siya. Yun. So yung coconut husk, yan makapal naman yung amag niya. Yan. Ito banda, meron naman siyang amag, makapal. Yun nga lang, mayroong anay. So yun, ang kapal lang amag niya, marami na ding pinheads. So yan. Sa kabila, ito yung update, 7 days. So mayroon ng malaki. Yan hinaluan ko pala ng carton yung substrate. So nag-success tayo mga kabulba, 100% yan. So ito, sa tingin ko yung coconut husk kulang pa sa moist. Ilublob ko lang saglit kasi ito Yan. Update ko po kayo pagdating ng 11 days or 10 days nito. Ito na yung resulta mga kabulba sa substrate ko na coconut husk at saka carton. So yan. Bali 9 days po ito ngayon dahil tinanim ko nung October 27. So ngayon November 5, so 9 days. So maaga siya nag-matured. Yan ang laki na ng mga bunga niya. So kahit inatake ng anay, yan may lupa yan sa anay po yan. So kahit papano may tumubo pa rin yan. Napansin ko sa carton na sila tumubo Yan. Dahil sa coconut husk, inisprehan ko to konti dahil medyo natutuyo na siya. Kaya yung amag niya parang namatay. So 9 days, maaga siya nag-matured. Yan. Sa kabila, sa ibaba walang tumubo. Wow.
Inatake kasi ng anay, oh. Yan, oh. Kasi yung nilagay ko na ito, plastic na, stick na aquayan. So, inatake ng anay. Kaya, pumunta yung iba sa, ano, sa substrate. Yan. So, inatake talaga ng anay. So kahit papaano nag-success naman tayo, pero yan. So sa wakas nagka-pinheads na din yung coconut husks na substrate ko. So ayan. So late po siya dahil dry yung ano, yung coconut husk, hindi ko masyadong nabasa kaya na dry siya. Yan, oh. So coconut husk at saka carton pala yung ginamit ko na substrate. Sa carton marami nang tumubo. So yan. Last day nakakuha na ako dito. So kunting improve pa sa coconut husk. Pero nag-success naman tayo, meron naman tumubo. Yan. So konting improve pa talaga dahil first time ko po to ginamit na coconut husk. Yan yung substrate na ginamit ko. So first time pa lang. So konting improve pa to.